Sige po, maraming salamat. So, baka meron kayong mga i-share na question or mga comments, you may chat sa ating may chat dyan. Pwede rin mag-raise ng hand. Wini-welcome din natin si Ken, tapos wini-welcome din natin si Deacon Jeff. Ay, wait lang. Ayan, Pastor Ken. Ay, sorry. Sorry. Pastor, wala. Hindi ko na-mute. Hindi mo na-mute. Sige. Ayan, so welcome din natin sila Deacon Jeff ng Herald of Grace. Ayan, hello po Deacon. Sige po, Joel, go bro. Hello po, good evening Pas. Good evening po mga kapatid. Pas, thank you po sa lecture. Siguro po naisip ko lang yung how yung new age religions, yung uso ngayon sa, I would say sa TikTok, no? Dumadaan lang sa feed na yung galing nito sa sa Eastern religions noon, yung emptying the mind, ganyan. So parang they would say na emptying the mind, or at least sa Buddhism and Hinduism may ganun sila na parang they will fill their minds either with emptiness, weird nga, or yung mga china-chant nila na mantra. So ganun yung ganun yung confusion ng world religion na yon. And as compared sa faith natin, sa Christianity, we have thinking faith. So hindi siya yung parang mindless lang na kakanta ka lang, 'di ba? At least kung familiar tayo sa mga charismatic roots natin or Pentecostal na pinanggalingan siguro, yung mindless lang din na songs na parang paulit-ulit lang yung lyrics na nagiging emotionalism naman siguro, no? Hindi ko lang kung yun yung other extreme end ng ritualism na parang quote-unquote emotionless or mindless. Yung emotionalism naman siguro yung extreme na parang nagiging mindless in a way na just to get yun nga, yung mga goosebumps na nabanggit po kanina. Siguro po, Pas, kung may tanong po, kasi personal struggle din to na parang tama ba na isipin na parang to fight off ritualism or too much yung kawalan naman ng, I would say kawalan siya ng discipline na parang kung kailan ko lang gustong kausapin ng Panginoon sa paraan na gusto ko, somehow to combat that, syempre with the word po, pero parang yung discipline, kasi may sense na may discipline pa rin naman it's still a discipline na you have to work it out, katulad nga nung preaching po kahapon. I wouldn't say it's a balance, pero parang as Christians po ba, are we to approach God in a way na in line with scripture dahil dun sa mga pamamaraan na binigay niya, na parang for example, if we see it as a discipline, hindi siya yung heartless or mindless discipline na parang wala lang, na parang both we will strive to commune with God as a discipline. Parang maganda nga po yung yung ginamit yung illustration sa relationship with a human being na syempre lalo na as mga adults, na pag nag-work na, parang meeting someone na meeting a friend that minsan pahirapan sa schedule kasi magsaset ka pa ng appointment, parang ganon. Somehow, is it a healthy way po ba to approach God na you'll set an appointment with God early in the morning, for example, or in the evening? Setting up an appointment, pero hindi naman siya parang business type na dahil nag-set ka ng appointment, as if God is not a person, na parang nagiging transactional lang. Sorry, ang dami, unloaded bus yung question, but
somehow I hope na naging clear yung question na parang, is that how we should approach God? Na parang, Lord, nahirapan ako kasi parang feel ko discipline lang to. Parang for the sake of magawa ko lang yung ma-tick off lang sa task ko, na ma-check lang na nag-pray ako, nagbasa ako ng Bible. Parang, Lord, help me, na dahil nagsistruggle ako sa emotion ng gano'n, or hindi kita na iniibig na lang. Parang ganun, tama po bang ganung approach yun, Pas? Ganun po, yun lang po. Yes, bro. Totoo yun na in terms ng relationship sa Panginoon, yung pag-approach mismo sa Panginoon, yun yung dilemma yung usapin ng discipline at yung heart. Pero, kunyari, we are doing the disciplines but without the heart, ang problem doon ay hindi yung discipline, o hindi yung heart. In terms nung nabanggit mo kanina, bro, na appointment, actually, ginagawa natin yan sa lahat ng relationships natin Meron talagang sineset na appointment. Dapat talaga. For example, mayroong dinner na yung family, kakain yan. Appointment yon. Regular appointment. Regular talaga na pasensya na kayo, hindi ko muna ako makakasama sa inyo kasi kailangan magkakasabay kami kumain. Appointment yon. Kapag magkakaroon ng mga date yung mag-asawa, appointment yon. At hindi masama yon. Hindi masama yung mga yon. Actually, kailangan na gawin yon. Pag sinabi ng scripture, kaya ng Psalm chapter 1, I meditate the law day and night. Sinabi umaga at gabi. Hindi masama yon. Nung sinabi ng Book of Daniel na si Daniel nagpe-pray ng 3 beses isang araw, hindi rin masama yon. So, yung discipline ay hindi masama, nagiging masama lang siya kapag yung discipline ay wala ng puso. So, yun yung ritualism. So, ang mali ay yung puso, hindi yung discipline. Again, ang mali ay yung puso, hindi yung discipline. Kaya ang kailangan buhayin ay yung puso, hindi kailangang ibahin yung discipline. Na ang gagawin na magpe-pray na lang ako kahit kailan ko gusto. Ayoko na nang may nakaset na time. Mali yun. Pero ganun din, maging indication din na ritualistic kapag yung approach natin sa Diyos nakadepende lang doon sa discipline. Kasi ang relationship sa Diyos, merong even outside those disciplines. Hindi pwedeng hindi ako magpe-pray sa Diyos kasi hindi pa 8 o'clock. Kunyari 8 o'clock ang schedule ko ng prayer. Hindi ako makipag-usap sa Diyos. 8 o'clock lang dapat talaga. Everyday 8 o'clock lang. Hindi. I think sintomas yan ng ritualism na. Kapag you cannot go outside your discipline sa relationship sa Panginoon. Hindi indication na yun. Kasi even may discipline tayo, for example, prayer. Pwede ka pa rin mag-pray ng outburst Pwede ka rin mag-thanksgiving and outburst. Si Nehemiah, kaharap niya yung hari, si Artaxerxes. Kaharap niya, tinanong siya, bakit malungkot ka? Bigla siya napapray. Hindi sinabi ni Nehemiah, hindi ko pa praying time, paano to? Hindi ko pa schedule, paano to? So, hindi ganon. So, ayun, hindi mali ang discipline. Puso ang mali. Kapag walang puso yung discipline, ang puso ang mali. Pero, kailangan din hindi tayo ma-hard bound doon sa discipline na yon. Kailangan meron tayong kalayaan na gagawin yung relasyon natin sa Diyos. Not without discipline, but not
contained lang doon sa discipline. Diyan papasok yung ritualism. Actually, alam mo, yun yung ginawa sa Proverbs. So, yung adulterous woman sa Proverbs. Hindi ko makalimutan talaga yun kasi nung nabasa ko yun, doon ko lang na-realize, I think Proverbs 8 or somewhere sa earlier verses, yung nare-remind nung author, yung anak niya, beware of the adulterous woman. Ang sabi ng adulterous woman, come now, go to my house. Wala yung husband ko, and I have paid my vow. Yung vow na yun, religious. Sabi ng adulterous woman, pag service 7 yata, sabi ng adulterous woman, tara, pwede na tayo mag-commit ng adultery kasi nakapag-church na ako kanina. Nagawa ko na yung dapat kong gawin religiously. Now, pwede ko nang gawin yung buhay ko ng kung ano yung gusto ko. Ritualism din yon na contained lang yung nasa isang box lang yung religion sa buhay niya. Hindi ito sakop yung buong buhay niya. I think that's the danger din. Ang disciplines ay hindi mali, pero yung disciplines ay binigay sa atin para kumalat sa buong buhay natin. Yung disciplines ay hindi mali, tama yon. Yun ay in-structure ng Diyos, pero yung discipline na yon ay nilagay para kumalat, hindi para i-contain yung Diyos doon sa discipline. I think doon sa disciplines na yun. So, any follow-up, bro? Medyo dumalo yung isip ko sa ganang direction. Hindi pas, okay po, saktong-sakto po. Salamat po. Pero may tanong po ako dun sa sa sinasabi ni Paul, parang paano yung sinasabi niya. Asan? Wait lang. Baka yan yung yung you have lost your first love, yung sa Revelation. Nawala na yung unang pag-ibig nila. Yung tama sila sa lahat, pero wala na yung heart. Nawala na yung first love nila sa Diyos. Nasa Revelation, Church of Ephesus. Sige, I think si Arvin kanina, tapos si Kiel. So, hindi ko, sige, si Arvin. Hello. May audio ba, Pas? Yes, bro. Sige, post ka lang, Pas. At putol agad. Sige. Post ka lang yung mga questions din, Pas. Ayan, sige. Kaya mo yan. Ayan, okay na, Pas. Regarding lang pala pa sa ritualism. Na-observe ko rin pala na yung danger kasi ng ritualism, ayan yung common na heresy ng Roman Catholic Church na parang may set na silang format sa misa na yun na-worship na yung Diyos pagka ginawa na lahat ng yun. So, pangit kasi na kinakahon at yun yung part ng na-remind ako sa Protestant Reformation, sa Protestant natin na heritage. Hindi dapat gano'n. So, yun. Sa reflections, number 1, the proper approach to God is through a sanctified manner, grounded in Christ. Our bodies show externally what has been internally implanted by the Holy Spirit. All actions are to be conducted orderly and in full submission to God. Sa point 2, in worshiping God with the highest view, with the utmost zeal, and with a full sense of completeness, it must be fully tempered by the Holy Scriptures, guided by the Holy Spirit, and with a genuine hope in God to be made manifest to us in our entirety of being. Perhaps sa iba medyo baka masyadong profound. To simplify, mahirap talaga sambahin yung Diyos pagka mababa yung tingin sa Diyos. Yun yung malinaw. At nagkakaroon talaga ng ritualistic patterns, or rather to say, nag-shortcut tayo sa patterns. Kasi nawala na yung nawala na yung katotohanan sa ginagawa natin. Nawa, ingatan tayo ng Diyos sa gano'n na mababaw na pagtingin. Maingatan nawa tayo sa going through the motions dahil nakasanayan.
makasanayan natin na laging papataas at papaangat yung ginagawa natin para sa Diyos. Dahil alam din natin na yung grasya niya na hindi nauubos, masalo pang nagiging sapat sa pang-araw-araw natin dahil saan natin nare-realize na narapat sambahin yung Diyos, hindi sa ritualistic patterns lamang, kundi sa lahat ng pamamaraan na pinagkaloob niya, then narapat siya sa lahat ng yun. So, hindi natin masusukat talaga kung gaano kataas, gaano kalaki yung kabutihan niya sa atin. So may God preserve us. May God preserve the church from ritualism sa lahat ng forms. So yun lang naman yung reflections ko. So in terms of the questions, more on the practicals along the past. Number one, what's a good frequency? Parang sagot nata kanina. What is a good frequency to commune with God? What are the levels of formality to consider? Second question, when do we say that there is a growth or degradation of worship? Is there such a thing as quality or poor worship conducted? May qualitative aspect ba yung term na worship as? Kasi medyo na-influence to ng modern ng modern terms. And lastly, how do we differentiate the extra from the required in private and public worship? Should be set requirements sa usapin ng worship as. So yun lang naman. Thank you, bro. So I think kailangan ko lang ng elaboration sa number 3. So, Yeah. pero unahin muna natin iba. So thank you dun, bro, sa mga reflections mo na dalawa. So yung una, yung frequency ng communion sa Diyos, ano yung good frequency? Gaano kadalas ang pakikipagniig natin sa Diyos? Yung pakikipagniig natin sa Diyos, if we will define this as yung worship mismo, nakalagay sa Confession of Faith na meron tayong public worship. At yung public worship ay once a week. Yung public worship ay nandoon sa kada first day of the week, yung Lord's Day. So, yon sa corporate worship, yung frequency niya ay once a week. Na hinihingi sa atin na sumamba. Ngayon, pagdating naman sa ibang mga worship na hindi corporate worship, meron tayong family worship at meron tayong private worship, dito na papasok yung regularity ng frequency na ang pinaka inaasahan talaga sa atin as much as possible ay daily o araw-araw. May araw-araw na pampamilyang pagsamba at meron ding araw-araw na pribadong pagsamba. Yung pagsamba na yon ay kinokonsist ng ang pinaka-basic ay reading at prayer. So, yan yung sa usapin ng frequency ng communion sa Panginoon. Na tayo ay merong hinahayaan natin ay confront tayo ng Panginoon privately at meron din family at meron din naman by corporately. Corporately once a week. Sa natin nakuha yun. For example, yung sa prayer, private prayer, sabi ni Jesus doon na when you pray, hindi sinabi doon na hindi indication doon yung frequency, pero nakalagay na doon yung expectancy. Inaasahan na ng Diyos na magpe-pray tayo. When you pray. Hindi if you will pray. Ang sinabi niya, kapag nanalangin ka, meron ng inaasahan na, ay, mananalangin talaga tayo. So, ganun din, may indication din dito ng pagiging daily doon sa Lord's Prayer. Diba, nung inutusan ni Jesus yung mga disciples niya na you should pray like this. Kasi yung mga disciples nagtanong kay Jesus. Sabi ng mga disciples, Lord, turuan mo kami mag-pray. Sabi ni Jesus, pray like this. So, inisa-isa ni Jesus. Sabi niya, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. At may isa siyang binanggit doon, sinabi ni Jesus, give us this day, our daily bread. So, kahit na sa ibang parts ng Lord's Prayer, wala kang makikitang frequency, pero nung sinabi ni Jesus na magpe-pray ka, give me this day my daily bread, meron tayong idea. Oops, parang may ibig sabihin ni Jesus, may dailiness.
may pagiging daily. Kasi sabi niya, give me this day my daily bread. So, meron tayong implication na, pinapananalangin tayo ng araw-araw. Kasi hindi ka mananalangin ng daily bread ng once or twice a week lang. Kasi daily nga pang araw-araw nga So, sa usapin ng formality, for example, kailangan talaga dyan ng reverence. Ang pinakakailangan maging maingat tayo, lalo na sa usapin ng formality, ay sa public prayer. Kasi we are praying together as a church. Ang public prayer ay hindi mo private prayer. So, meron talagang sense doon na dapat tayong magkaroon ng extra level ng reverence because we are praying in behalf of the church and in leading the church sa prayer. So, pero of course, sa mga ibang mga private prayer, family prayer, na medyo mas, of course, may reverence pa rin, hindi pwedeng walang reverence. Pero may mas ano ka na, kakausapin mo yung Diyos in the manner na kinakausap mo talaga ang Ama mo. So, yun lang yung mai-indicate ko. Pero hindi ko sinasabing public prayer ay walang intimacy ha. Hindi ko sinasabi yun. Pero sinasabi ko lang na maging maingat dahil we are not praying, hindi private prayer yon. Meron tayong kinoconsider ng mga nakikinig, meron tayong kinoconsider ng mga we are praying on behalf of the church. So merong extra level of carefulness. Maintindihan ng Diyos yung prayer natin kung private yon. Yung mga ibang mga prayer natin na magugulo. Kahit magulo yun yung sabi ng mga Puritan, di ba? God can understand even a confused prayer. Pero ang ibig sabihin doon, kapag ikaw ang Diyos, ang nananalangan. So, number 1 bro, baka may comment ka. Siguro, comment ko regarding sa 1+. Yung nasabi mo na mahalaga na may konsiderasyon talaga sa panalangin. Yung intentionality natin behind sa action talaga ng prayer. It speaks of our faith. Yun nga. Ingatan yung mababaw na pagtingin. Kasi wala naman talaga dapat na mababaw na prayer. In its essence, kasi communion with the Most High. Communion with God, our Father. So, may part talaga na lalabas magiging evident talaga. Pagka mahina yung prayer life, mahina yung pag-commune sa Diyos. Ingatan naman tayo ng Diyos. Dahil kung pinapabayaan yung prayer, magiging evident. Ingatan naman tayo. So, yun ang naman. Sige, sa number 2, paano natin masasabi kung merong growth or degradation sa worship? Is there such a thing as quality or poor worship conducted? Kailangan ko lang maging specific, bro. Public worship? Iisip ko pa sa pwede sa public. Yun muna. Ayun, kasi hindi natin ma-measure yung pagkilos ng Diyos. Ang una-una kasi i-consider, ang quality worship ay yung obedient worship. So, ibig sabihin, kung ang tanong kasi dyan, paano natin ma-measure yung quality? Sino magsasabi yung ng quality? Kaya ang pinakaunang consideration dyan ng quality worship ay yung regulative principle of worship. So, hindi masasabing quality worship kung maraming ang nag-iiyakan, maraming ang mga nagsisisigaw, Lord, Lord. Pero hindi naman according to scripture. Natin pwedeng sabihin, quality worship. Kasi naghihiyaw sila, umiiyak sila. Kesa sa isang tahimik na pagsamba, pero organisadong pagsamba, pero sumusunod naman sa scripture. So siguro doon natin i-measure yon. Tapos sa mga regulative principle of worship, ang goal kasi natin
matuwa ang Diyos, ma-please yung Diyos. Yun yung pinakauna eh. Mm. Pangalawa na, yung mga magiging response natin. Doon, ang unang-una ay ang Diyos ba ay nalugod? Did He accept our worship? Tinanggap niya ba yung pagsamba namin? Yun ang pinakaunang consideration. So siguro yun, and all things equal na doon na papasok kung ano yung naging response namin. Doon na papasok. How are we ready to worship? Mag-worship ba kami ng my heart? Ayan, siguro doon na papasok yung mga yon. So pero hindi natin ma-measure yung quality per se ng worship na poor quality worship ngayon dahil ganito, ganyan. I think very difficult na gawin yon. Siguro pwede natin magawa yun on a personal level. Pero hindi natin pwedeng sabihin na yung church worship ay ganon. Ayun bro, I think sobrang daming usapin dyan na hindi mo kasi pwede i-measure. Ayun, pas, Dalawa yung measurement, tinanggap ba ng Diyos o hindi? yes. The only measure pas. Naalala ko nga pa sa passage nga na worship the Lord your God in spirit and in truth. So yun yung yun yung batayan talaga. Di sa Holy Scriptures pa rin talaga. Di lalayo doon. And yun tawag dito. Ang hinahabol natin hindi lamang mas marami, of course may ganung sense na mas marami ma-encourage na mag-worship, mas maraming dumalo sa Lord's Day natin, mas dumami yung membership ng church para mas dumami yung nagpapadala ng paluwalhati sa Diyos. Pero usapin pa rin talaga dito, tama ba o hindi yung ginagawa natin pagluluwalhati? Na makatagpuan yung church, katagpuan tayo, na nagluluwalhati na ayon sa spirit at katotohanan. So yun ang ganun pa. Thank you then, bro. Yung sa number 3, parang ang hinihingi in number 3, how do we differentiate the extra from the required in private and public worship? Mahirap din sagutin to, pero umalis na pala si ngayon lang ako nagtingin ng comment. Deacon Jeff, ayan. Ayun, yung sa may hinihingi yung Diyos sa public at private worship at hinihingi niya dito ay yung buong tayo. At kung meron tayong ibibigay na extra, hindi dapat kapalit ng obedience niya. Yun yung sinabi ni Prophet Nathan kay Prophet Samuel pala kay Saul. Sabi niya, to obey is better than sacrifice. Hindi pwedeng mag-offer tayo sa Diyos ng extra, dagdag, tapos hindi naman natin sinusunod, especially in terms of worship, ng yung inuutos niya na ganon. So, hindi pwedeng gawin yon. Minsan, nagbibiro si Arvin, biro lang naman to. Nagbibiro si Arvin, minsan pag may mga ginagawa kami ng Saturday or Friday, sabi niya, Pastor, in-offset ko na ha. So, ibig sabihin, hindi na daw siya maglo-Lord's Day kasi may ginawa na ng ibang araw. Joke lang yon. Naiintindihan ko naman kay Arvin. Pero ang mali ay kapag merong seryoso. Talagang parang babawi na lang ako sa Diyos. Parang ganon. Dahil hindi ako nakasunod ngayon, babawi na lang ako sa Diyos. Kumbaga may extra akong idadagdag. May mas akong ibibigay sa Diyos. Hindi ganon eh. Obey is better than sacrifice. Obey is better than sacrifice. Lalo na sa worship. Hindi pwedeng ganon na nababa, parang may sense na parang utang na lang yon, parang ganon. Sa susunod, dadagdagan ko na lang kasi hindi ako sumunod ngayon eh. That's not how we do it. Ang kailangan ng Diyos kapag ganon ay repentance.
hindi dagdag na gagawin. 'Di ba? Yun yung sinabi ni David sa Psalm 51, the broken and contrite heart ay pleasing sa Diyos. Sa Psalm 51. So hindi kailangan ng Diyos ng dagdag na gagawin, ang kailangan niya nagsisisi sa worship. Yun ang extra na gagawin, na totoo lang. Na I have sinned against God, patawarin mo ako, Panginoon, and God is pleased kapag ganun yung ginagawa, pag ganun yung ginagawa natin. So sa totoo lang, ang inaasahan sa atin ng Diyos, yung pinapagawa niya. Yung pinapagawa niya. Doon tayo mag-focus sa pinapagawa niya at ibuhos palalo yung puso't isipan natin. Love God with all our heart, mind, soul, and strength. Sa mga pinapagawa niya. Doon siya mapiplease. Parang hindi natin kailangang pag-isipan na yun. Kikilos naman ng Panginoon kapag meron siyang ibang calling. May iba pang ipapagawa in terms ng mandates. Kanyari, evangelism, ibang tao naman. Bible study, ibang tao naman. Tutulungan, ibang tao naman. Yun, okay yung mga yun. Kasi within the mandate pa rin naman siya. Pero mag-focus tayo sa pinapagawa. Sa worship. So baka may follow-up ka doon, bro. Final comment na lang siguro kasi yung usapin nga ng obedience. Lahat talaga umiikot sa obedience. Tuloy na pagkakasabi mo kanina, Pas, na hindi ito usapin na paano ba natin kumaga parang may checklist. Yung checklistism yung nakaraan. Na okay, nagawa ko na yung mga iba-ibang dapat gawin. Yan na yun. Parang ayun yung modern concepts na dapat din ma-reform sa kultura natin. At yun, wag din mapa-impluwensyahan sa church. Kasi pagka dumating nga sa punto na gano'n, na-quantify na sukat na sa sarili nating pamamaraan, dun papasok yung danger talaga ng ritualism. Dahil may ritualistic patterns ka na, the double effort ka sa ritualistic pattern. Ayun yung dapat pigilan talaga in the first place. So yun naman. Salamat. Ayun, thank you, bro. Habang ka salita ka, naalala ko yung Roman Catholic na tinanong sa akin to ni Monica, hindi ko pa nasasagot yung reference yung supererogation. Yun yung doctrine ng Roman Catholic Church na parang magkakaroon ka ng extra righteousness. Yung super added virtues. Kaya dito nila kinukuha yung may merits, merong extra merit yung mga saints, na kapag nagbayad ka ng indulgence, yung extra merit na yon ibibigay sa mga nasa purgatory. Para yung nasa purgatory, kukunti na lang yung time nila doon. Yun yung supererogation. Oo. So, totoo lang, yung ligtas points na sinasabi ngayon, yun. At kapag binabanggit mo, bro, na may extra akong gagawin. Ganyan. So, magkakaroon ng ganong mindset meron pa ako madadagdag sa mga obedience ko. Pero mali yun. Hindi totoo yun. We always fall short. Hindi pwedeng, we have obeyed so much na meron pa akong extra dagdag. Hindi totoo yun. Palagi tayong kapos. Never tayong nagkaroon ng full obedience. Kaya natutuwa ang Diyos sa repentance. Kasi hindi totoo yun. So, ayan, na-additional ko lang din, bro. So, thank you. Sige po. Other questions or comments or inputs? Pwede mag-raise ng hand at ganun din ng mga chat. Pastor, good evening po. Si Ken, ayan. Opo. Paano i-deal po yung
ano po kasi, di ba po, nung unang na-convert, parang ano parang ang zealous parang masaya sa ano parang ang saya mag-pray tapos masaya mag-Lord's Day, makipag-fellowship. Tapos habang tumatagal po parang ano, nagiging ayun nga yung parang nagiging normal na lang. Paano po ba i-deal yun na ano, yung parang naging ano na lang na kasama sa buhay yung ano. Parang nawala na yung kagalakan po. Parang yung dati na alab na kung paano ka iniligtas ng Panginoon. Mm. Pag naging ritual na lang yung buhay, parang ganun po. Paano kaya i-deal po yung ganun? Merong ayun, okay. Merong sinabi dun si C.S. Lewis sa book niya na Screwtape Letters. Doon sa Screwtape Letters, tungkol siya sa dalawang demonyo, fictional. May dalawang demonyo magtito na nag-uusap sila tungkol dun sa mga toka nila ng mga tao na ilalayo nila sa Diyos. Tapos, yung si Screwtape, ang sabi niya, natutuwa daw siya. Kasi yun nga, nagiging ritualistic na lang. Or nagtutuloy pa rin kahit na wala ng hype yung isang nakatoka sa kanya. Tapos, pinagalitan siya ng tito niya. Pinagalitan siya ng tito niya na demonyo. Sabi niya, huwag kang matuwa na ganyan yung nangyayari sa kanya. Kailangan mo pa rin siyang ilayo mismo dun sa mga disiplina na ginagawa niya. Sabi kasi nung tito niya na demonyo doon sa kwento, na isa sa mga dangerous para sa kanila ay yung mga Kristiyano na nagpapatuloy kahit wala na yung hype. Isa sa mga pinaka-dangerous, sabi niya, sulat ito na C.S. Lewis, sa kanila, sa gawain ng mga demonyo ay yung mga nagpapatuloy kahit tapos na yung hype. So, of course, sa atin bilang mga Kristiyano, ayaw talaga natin na ganun yung nangyari. Ayaw talaga natin na merong times ng coldness ng heart, merong times ng parang wala. Pero wag rin tayo maging sobrang defeated doon sa mga panahon na gano'n. Kung sa puso't isipan natin, alam naman natin na ginagawa ko to para sa Diyos, ang kalulatian ng Diyos ang gusto ko mapapurihan, ginagawa ko to dahil sabi niya, kahit sa panahon na hindi ko naramdam, kahit sa panahon na parang tinutulak ko yung sarili ko, pero ginagawa ko pa rin. Of course, hindi yan ang pinaka-ideal. Pero wag rin nating maliitin yung ganong pinagdadaanan. Kasi isa rin yung part na dadaanan ng pagiging isang seasoned na Christian. Na kapag aged ka na, kapag senior ka na, makikita mo lahat ng dinaanan mo na panahon ng init, lamig, at babalikan mo lahat ng yon, yun pa rin ay pag-maintain ng Diyos. So wag nating baliwalain yon at makita pa rin natin yung grace ng Panginoon doon na, I still continue. Kahit tapos na yung hype, kahit tapos na yung tapos na yung initial na drive. So yun yung isa kong masasabi na wag nating maliitin yon dahil pagkilos pa rin ng Diyos yon at may mga panahon na hinahayaan talaga ng Diyos. Hinahayaan talaga ng Diyos
para ang hanapin natin mismo ay siya. Hanapin natin mismo ay siya. At the same time, hindi tayo magiging satisfied na gano'n na lang. At the same time, hindi tayo satisfied na gano'n na lang. Yun yung sabi ni David, Lord, restore to me the joy of my salvation. Restore to me the joy of... Pwede natin ipag-prayan kahit hindi tayo under discipline. Pwede natin ipag-pray yun kahit hindi tayo nalaglag sa great sin katulad ni David. Pag nawala yung joy of salvation, pray for it. Panginoon, bigyan niyo ako ng kasiyahan. Hindi masamang humingi sa Diyos ng kasiyahan sa kaligtasan. Sabi ni David doon, let the bones which you have broken rejoice. In-acknowledge na ang Diyos yung dahilan. Pinapadaan niya ako sa panahon na ganito. Lord, ikaw ang nagpadala sa akin na panahon na ganito. Sana po ay bigyan mo ako ng kasiyahan. Ang gusto ng Panginoon, palagi natin siyang isik. So, ibig sabihin, isa rin sa mga reason niya kung ba't niya tayo pinapadaan sa, lahat dumadaan sa ganon, ay para isik natin siya. Para hanapin natin siya at hingin natin siya na hindi tayo umasa doon sa initial na saya. Yan yung meron sa di ba? Sa 4 seeds, 4 grounds doon sa parable ng sower. 'Di ba, nung naghasik yung sower, merong isang buto na napunta sa thorny soil, doon sa matinik na lupa. Ang description ni Jesus sa matinik na lupa, umano siya. With great joy, sayang-saya siya. Sobrang saya niya doon sa gospel na napakinggan niya. Pero later, sinakal siya nung mga tinik. Ibig sabihin, nawala. Pero kung tayo, may great joy tayo, meron talaga sa simula niyan, pero ang hihingin na natin later on ay yung bunga. Ang hihingin na natin later on ay maging fruitful yung ating Christian life. So we seek that joy, we ask that from God, and we endure sa mga times na gano'n yung nangyayari. Hindi tayo susunod kapag masaya lang tayo. Hindi tayo manatili kapag meron lang na, okay, napaka-okay. Kahit wala yung na yun, we continue and we ask God, Lord, confront me, give me joy of your salvation. So, wag ka mag-alala, Kel. Lahat tayo dumadaan dyan. Walang Kristiyanong hindi dumaan dyan. Sa ganyang pagkakataon. Salamat, Pastor. Kasi di ba nung una, parang masaya bumili ng libro eh. Tapos mo mabango, tapos babasahin mo. Tapos pag na parang nagiging normal na lang. Siguro yung means of grace talaga, minsan napapabayaan talaga. Kaya kailangan talaga i-utilize mo. Maximize. Salamat, Pastor. Thank you. Dati, ang sarap bumili ng libro. Ngayon, pinapahiram na ng libro. Ayaw pa rin. Sige, go, bro, Paul. Hello po, Pastor. Pwede ako magdagdag dun sa tanong ni Kiel? Sure, yo. Go, bro. Sagot po, sagot. Sagot. Gusto ko bro? yan. Kasi puro tanong yung kayo. I think normal yung nararanasan mo pero hindi normal kung tuluyang nawala. Ayun. Normal yung maranasan mo yung ordinary sa Christian life. Ako kasi mahilig ako mag-theologize eh. So ang naisip ko nung nararamdaman ko nitong mga nakaraan din, ay way yun ng Diyos para ipakita yung reality nung present na creation kung nasaan tayo. So, para sa akin, nagiging hope sa akin na mundane at parang ang boring ng buhay dito. Kasi nililid niya ako doon sa
anticipation doon sa better na creation, doon sa new creation. Kasi kailangan mong itanong sa sarili mo bilang Kristiyano, ano ba yung joy na sinatawag sa Christian life? Ano ba tong joy na to? Anong ibig sabihin nito at the core ng, and we need to define it hindi sa definition natin. Kasi yung scripture din yung nag-define kung ano yung joy na tinatawag in the Lord. And according sa Psalms, ang tumatak talaga sa akin sa Psalms is yung joy hindi siya separated dun sa satisfaction mo kay Kristo. Yes. So your joy is not laughter, hindi siya yung oxytocin na hormone na parang ang energize mo palagi. Hindi yun yung definition ng joy ng scripture. Ang definition ng scripture ng joy is Jesus is your portion in this life. So, patungkol siya sa satisfaction mo kay Christ. Kasi kung isipin mo, i-define mo yung joy sa sarili nating definition. Ako, nung bago akong Calvinist, talagang lahat ng mga libro ng mga Calvinist, binibili ko eh. Pero I soon realized materialism yon. Hindi siya joy sa Christianity. May joy ako kapag nadudurog ko yung atheist na kausap ko, ganyan. Grabing joy. Diba? Grabing chicken joy talaga. Durog joy. Rurok ng tagumpay. Pero hindi siya joy. Joy siya sa sarili ko, pride. Until I soon realized wala palang joy na pwedeng i-connect mo sa mundo. Although it becomes joyful kasi you're saved and meron ka ng bagong lens ng eyes. Pero yung joy mo ultimately is yung outflowing yun doon sa ebanghelyong natanggap mo kay Kristo. Nakikita ko rin to sa mga matatandang nakakausap ko na mga Christian. Isipin mo, yung iba uugod-ugod na pero nag-church. Kung tayo nga ang hirap lumakad minsan Ako may gout ako Talagang walang joy kapag may gout ka Lalo pag madaling araw Pero may mga matatandang hindi na makatayo pero nagsisimba. So yung definition natin ng joy, hindi siya yung going back dun sa nostalgic days of our Christianity. Meron ako napanood na movie ganun Sabi dun sa movie, don't give in to nostalgia. Move ahead. Ganun yung sabi sa movie. Pero it is more real sa Christian life. Hindi tayo nabubuhay doon sa conversion feeling natin. Nabubuhay tayo doon sa reality ng conversion dahil kay Christ. So, ayun bro. Kailangan mong mag-press on talaga and malaking bagay ang means of graces. God blesses yung mga ordinary means for His extraordinary salvation. So, kailangang mag-cling tayo doon sa fountain ng grace, hindi sa fountain ng hormones natin. So, mas magiging boring pa yan. Asahan mo dapat bilang Kristiyano na magiging boring pa yan. Pero, hindi tayo nabubuhay para sa emotional high. Nabubuhay tayo dahil kay Kristo na bumuhay sa atin. And yun yung babalik-balikan mo. Nabubuhay ako hindi dahil gusto kong maging joyful. Pero yung joy nasa akin na kasi sa akin si Christ. So, ayun, brother, press on.
Thanks, bro. Huwag kang makakalakan. Din nung ni Paul, huwag kang mag-alala, may mas malala pa dyan. Meron pang mas boring. Thank you din, bro. Pero totoo yan, sabi ng Book of Acts, through many tribulations, you will enter the kingdom of God. So, si Apostle Paul, nasa loob ng prison. Very, hindi maayos yung kalagayan niya. Si Dietrich Bonhoeffer, ganon din yung nangyari sa kanya. Mga Nazi, nahuli siya. Hindi nakadepende dun sa mga nangyayari. Sige po, other, time check 11:02. So, meron pa pong mga question or mga comments. Sige, going once, twice. Ayan. Sige po, manalangin tayo. Salamat sa Diyos natapos ng mga studies this October sa Little Sins na sulat ni Pastor Noel. Natapos natin siya. So by next Monday, pinaunlakan tayo ni Pastor Ken na mag-aaral naman tayo ng history. So history naman ng mga particular Baptist. So pwede na nating mag-ready na tayo dyan ng mga sarili natin for next Monday. Diyan. So, salamat ulit, Pastor Ken. Pag-usapan natin. Manalangin po tayo. Let's pray. Namang Diyos, maraming salamat po sa lahat ng mga pag-aaral na meron kami dahil nakita namin na walang maliit na kasalanan. Ang mga kasalanan ay malaki sa harapan mo. Pero hinihiling ko rin, O Diyos, na sana po sa lahat ng kung gaano kalaki yung mga kasalanan na mga ito, ganun din po namin makita kung gaano kalaki ang biyaya mo. Sa kalakihan ng aming mga kasalanan, nakita namin ang kalakihan ng kapatawaran, kalakihan ng pag-ibig mo, kalakihan ng awa mo, kalakihan ng pagyakap mo. Dahil dito lang namin makikita kung gaano kalaki ang biyaya mo sa backdrop ng aming mga kasalanan. Palaging mas malaki ang awa mo, O Diyos. Maraming salamat po. Tulungan niyo kami na makita namin ito, maintindihan namin ito, at ganoon din pagporsigihan namin na mamuhay sa ilalim nito. Maraming salamat po, O Diyos. Ilayo niyo kami sa kasalanan, pagmamalaki, katamaran, kawalang respeto, pero ganoon din sa ritualismo, O Diyos. At bigyan mo kami ng paglapit sa iyo na palaging merong puso, palaging merong kalooban, palaging merong pagtingin sa iyo. Tawarin mo kami sa mga pagkakataon na ikaw ay ginagawa lang namin na parte at nasa isang sulok at kategorya ng buhay, pero hindi buong buhay. Tawarin mo kami, O Diyos. Pero hinihiling namin na sakupin mo ang buong buhay namin. Sakupin mo ang buong buhay namin, O Diyos. At ito ang magiging kasiyahan namin. Ang kasiyahan namin ay ang dumating nawa ang kaharian mo. Sana po ipag-ingatan nyo ang mga kapatid at mga dumadalo na may trabaho pa ngayong gabi. Pakaingatan nyo po sila para makabigyan ng lakas para makapagtrabaho pa, at sa amin ang mga magpapahinga at matutulog na, bigyan niyo po kami ng mahimbing, malusog na mga pahinga, aming Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.